Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy na gisahin ang Chapter 98 at 99 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita ngang patuloy na kinukutya nitong si Alice etong si Tsutomu na mas lalong ipinapadama ang kaibahan ng lakas mayroon silang dalawa. Hindi naman makapaniwala sa isang tabi etong guildmaster na si Yoshikawa na ang isang top ranker ng kanilang guild ay magagawang pabagsakin sa lapag ng isang batang babae lamang at naguguluhan kung sino ang mga individual na nasa kanyang harapan. Maya-maya ay pinaalalahanan na nitong si Jinyuk etong si Alice na uminto na siya buhat sa napakaraming mata ang nakamasid sa kanila sa kasalukuyan na agad namang tinugon nitong bagyang naiinis na babaeng vampira. Sumabat naman sa kanilang usapan etong si Yoshikawa na mabuti na nga lamang daw at pinahintunan niya etong kanyang kasamahan. Subalit sa tingin nga daw ba nila ay tama ang kanilang naging aksyong isinagawa at nararapat nga lamang di umano na humingi etong si Jinyuk ng paumanhin sa kanilang isinagawa na bagyang di nagustuhan naman ng ating pangunahing tauhan. Kung kaya't lumikha nga siya ng sandata gamit ang skill na glacier formation at malakas na hinampas ang ulong bahagi nitong si Tsutomu na nakandusay pa sa lapag na mas lalong ikinabigla nitong si Yoshikawa at maging nitong si Alice. Paliwanag nga nitong binata ay nagkakamali nga daw etong lalaking nasa kanyang harapan sapagkat pinahinto niya etong si Alice upang siya mismo ang personal na magturo ng tamang asal sa kasamahan nitong guildmaster ng Samurai's Guild na si Yoshikawa. Napag-alaman nga ito ni Jinyuk buhat nang inactivate niya ang Eye of Gluttony sa gulat na si Yoshikawa. Naiinis nga siya sa klase ng mga kondisyon na hinihingi ng system buhat sa napakagulo nito para makopya lamang ang unique skill ng naturang individual. Uminit nga ang ulo nitong si Yoshikawa sapagkat alam naman daw pala ng lalaking nasa kanyang harapan kung sino siya kaya't bakit pa niya ginawa ang bagay na iyon. Pagbabanta pa nga niya na kasalukuyang bumubuo na ang kanilang guild ng alyansa para sa Zonghua Guild. Kaya't sa tingin nga daw ba nitong individual na nasa kanyang harapan ay makakaya niya ang resulta ng aksyong isinagawa nito laban sa kanila. Sinagot naman siya nitong binata na wala siyang pake. Habang gulat na gulat nga ito, buhat ng tanggalin nitong binata ang kanyang maskara at napag-alaman na ang hunter na si Kang Jinyuk ang nasa kanyang harapan mga master. Agad ngang mas lalong uminit ang paningin ng lahat ng mga naroroon nung kanilang mapag-alaman ng isa sa mga bantog na manlalaro ng Tower of Trials ay kasalukuyang dumalo din sa nasabing bulwagan. Kung kaya't muli niyang inactivate ang skill na Glacier Formation upang walang ibang tawang makarinig ng mga bagay na kanilang mapag-uusapan. Dagdag pa nga nitong binata na marahil ay maraming bagay na siyang nalalaman tungkol sa kanya. Kung kaya't dapat batid na nito na hindi gagana sa kanya ang mga ganong klase ng pagbabanta. Sa totoo nga lamang daw ay wala siyang pake sa mga kagaya nila. Subalit nais niyang magbigay ng paalala sa kanila na hanggat maaari ay mas makabubuting huwag nga ang mga itong maging balakid sa mga hangarin na kanyang isasagawa. Maging siya man daw ay isang guildmaster pa. Pagkatapos ay kanyang inaya na etong si Alice na nakaapak pa sa ulo nitong si Tsutomu at nagsimulang maglakad papalayo dito sa galit na guildmaster na si Yoshikawa. Pagpasok nga nitong dalawa sa loob ng bulwagan ay agad na nakadama ng pagkailang etong si Jinyuk buhat sa unang beses pa nga lamang niyang makadalo sa ganitong klase ng mga gawain lalo na't kasamang napakaraming di niya kilalang personalidad. Ilang sandali pa nga at napuna niya etong si Teresa kasama ang babaeng nangangalang Maria. Gayon din ang kanyang dakilang stalker na tahimik lamang sa isang tabi. Pagkatapos ay napahinto siya buhat ng kanyang mapuna etong dalawang individual na nag-uusap na tila ba mga sadistang inaalam kung ano ang magiging reaksyon na mga kapwa nila manlalaro kung sakali mang kanilang pastangin. Ito ay ang magkapatid na Cassie at Judelo na kapwa nga mga S-rank player din. Ayon pa nga sa binata na ang dalawang yaon ay ang mga pangunahing manlalaro na nagmula pa sa Europa na dapat iwasan buhat ng ang mga ito ay sadyang naghahanap ng gulo at pumapas lang ng ibang tao para sa kanilang personal na kasiyahan. Subalit isang sadistang ngiti nga ang pinakitang muli nitong si Jinyuk kasabay ng paglalahad na para sa kaniya ay mga supply at mapagkukunan niya di umano ng mga natatanging abilidad at ang kanyang kakatuwang ngiti ay napuna naman itong si Alice na bagyang nababahala. Sa ibang dako naman ay makikita nating inilahad nitong guildmaster na si Yoshikawa ang ginawang pagkilos ng binata laban sa kanila dito sa kapwa vice master ng Zonghua Guild na si Liao Wei na labis ding nababahala sapagkat matapos nga raw na mabigo sila sa pagtangkang pagpaslang sa ating pangunahing tauhan ay lubos niyang di inaasahan na muli silang magtatagpo ng landas sa nasabing lugar. Gayon din,
Pinaalalahanan nga daw siyang hanggat maaari ay huwag nang masasangkot pa sa anumang gawain na may kaugnayan kay Kang Jin-hyuk. Samantalang isang individual naman ang makikitang galit na galit nga sa kasalukuyan buwat sa katatapos lamang na pangyayari at ang tinutukoy nga nito ay walang iba kundi si Jin-hyuk na nasa kanyang harapan. Nagpakilala nga ito bilang si Carmen na isang lower floor manager. Wala namang paki sa kanyang payag etong binata at nagtanong na nga lamang kung ano ang kanyang kailangan. Agad namang direktang nawika nito ang tungkol sa pambubugbog nilang ginawa sa isa sa mga inanyayahan niyang bisita. Napakunwari namang ipinaliwanag nitong si Jin-hyuk na di sinasadyang nabunggo lamang siya nitong kanyang kasamahan at iniisip kung maluba itong nasaktan sa ganun lamang kaliit na bagay at iniisip na magpapadala na lamang siya ng bulaklak mga master. Hindi naman nagustuhan nitong si Carmen ang timpla ng pananalita mayroon etong binata at isinaad na mukhang hinihiling talaga nitong lalaking nasa kanyang harapan na siya ay paslangin, na ikinabahala naman ng iba pang mga manlalarong naroroon. Subalit hindi man lamang kakikitaan ng anumang pagkabahala etong binata sa pagbabanta ng isang lower floor manager na kapwa na wikang madali lamang siyang ididispatcha lalo na't kasalukuyang nasa unang palapag pa lamang sila ng tore. Paliwanag pa nga ni Carmen na hindi man daw napupuna nitong si Jin-hyuk, subalit kasalukuyang pinagmamasdan sila ng mga malalakas na nilalang na naninirahan sa tore habang nasa second floor ng gusali. At sa kabilangan ng kanyang isinasagawang pagkilos ay walang sino man ang mangangahas na siya ay pakialaman sa pagpapasyang nais niyang isagawa. Eto ngang si Alice ay naganda na rin sa napipintong labanan. Ngunit mabilis naman siyang pinahinto nitong si Jin-hyuk habang isang napakalakas na boses ang dumagungdong sa paligid na talagang nagbigay ng matinding takot para dito kay Carmen. Do'y pinaliwanag nga sa atin na noong pakunwari abala etong binata sa pagtitingin ng system ay palihim pala nitong kinontak etong floor manager na si Hastings na kunwari ay may problema sa kanyang kasuotang nilikha na labis nga nitong di magawang paniwalaan. Habang sa kasalukuyan nga ay halos maihina dahil sa matinding takot etong si Carmen. Sapagkat kasalukuyan nga ay patungo na sa kanilang direksyon etong galit na si Hastings mga master. Agad nga talagang nakadama ng matinding takot etong si Carmen buwat sa pagdating nitong galit na si Hastings na agad ngang sinipa sa lulod at napaluhod dahil sa matinding sakit. Mariin nga nitong nawika na ano daw ba sa palagay niya ang ginagawa nitong si Carmen para sa kanyang customer. Nabigla naman ang lahat nung kanilang mapag-alaman na isa palang high floor manager ang goblin na naroroon. Ayon pa nga kay Hastings na alam niya ang tungkol sa mga ilang pasimpleng pang-aabuso ng mga manager sa ilang palapag para sa kapangyarihan at hanggat hindi ito lumalampas sa nararapat na hangganan ay kaya niya itong palagpasin. Subalit ang magdulot ng gulo sa isang bisita ng isang kapwa manager ay magdudulot lamang ito ng kahiyan at posibleng di na nito muling tangkilikin ang imbitasyon na maaaring ialok sa kanyang bisita. Habang takot na takot nga etong si Carmen na nabiglang mapag-alaman na bisita pala nitong high floor manager etong binatang si Jin-hyuk. Maling-mali nga daw etong si Carmen at nararapat lamang siyang humingi ng paumanhin sa taong kanyang nagambala na lubos na ikinabiglang marinig nitong takot na lower floor manager. Napangiti nga etong binata at inilabas na ang isang video recorder at mayabang na nawikang simula na nga daw nitong si Carmen na humingi ng isang taus-pusong paumanhin sa kanyang harapan. Agad nga itong marang yumuko at humingi ng paumanhin kay Jin-hyuk, ngunit malakas namang nawika nitong ating pangunahing tauhan na mukhang hindi kumain ng umagahan etong nasabing floor manager at dapat nga daw niyang lakasan ang pagsasalita. Labis nga itong nainsulto, subalit agad lamang siyang nakadama ng matinding takot dahil naroroon sa kanyang likuran etong kapwa galit na si Hastings. Kaya't wala na siyang iba pang nagawa kundi sundin ang ninanais nitong binata na nasa kanyang harapan mga master. Ang pagkilos nga ng ating pangunahing tauhan ay pinagmamasdan nitong isang individual na nagpaplanong hikayatin siyang sumama sa kanilang panig ng gayon nga raw ay magawa na nilang wakasan ang digmaan laban sa mga lapastangang martial artist na kapwa nga rin ay inoobserbahan etong si Jin-hyuk. Maya-maya ay kinuha nitong si Mr. Rick ang atensyon ng lahat na naroroon at kanyang ipinahayag ang rason ng imbitasyon para sa lahat ng mga manlalaro. Dagdag pa nga niya na ang imbitasyong kanilang ipinadala ay para lamang sa mga manlalarong nagpamalas ng natatanging abilidad at marahil alam na ng ilan sa mga ito na may lihim na rason para sa kanilang kasalukuyang pagpunta at ito ay ang pagpili ng panig na kanilang kabibilangan bago pa sila magpatuloy na umakyat sa mas mataas na palapag ng tore. Naglabas nga siya ng isang boton sa gitna ng bulwagan at kasabay na nawikang patunayan nga raw nilang lahat na sila ay karapat-dapat. Ang boton nga na iyon ay magbibigay sa kanila ng karapatang pumili
mula sa ika-10 hanggang ika-30 palapag ng tore na dapat nilang i-clear. Kaya't nararapat na silang magsimulang pumili ng panig na kanilang kabibilangan. At kapag nakapili na nga raw sila, ay kanila lamang pindutin ang pulang button na naroroon kasabay ng pagbibigay nito ng isang paalala para sa lahat ng mga manlalaro. Pagkaalis nga nitong sina Hastings ay agad na nagsimulang magplano ang lahat habang hindi maiwasan na ang karamihan sa mga ito ay natataranta na buwat sa biglaang pangyayari. Subalit pinahinto naman sila nitong babaeng si Maria at malakas na nawikang huwag nga raw silang umasta na parang mga bagito sa laro at nararapat lamang na magsimulang gumawa ng paghahanda na dapat nilang isagawa. Napuna naman itong si Jinhyuk ang kahangahangang aksyon nitong si Maria buwat sa wala itong paligoy-ligoy sa pagpaplanong nararapat nilang gawin. Masaya nga itong si Teresa sapagkat muli nga daw ay makakasama niya etong si Chun Yusong sa bisyong paparating. Ngunit patuloy naman sa pagtatalo etong iba pang mga manlalaro sa planong dapat kanilang pagpasyahan. At habang ang buong paligid ay binabalot ng tensyon, ay labis na nabigla ang lahat sapagkat pinindot na nga nitong binata ang red button at pinili ang ika-25 palapag ng tore na tinatawag na Good King's Valley. Lubos nga ikinabigla ito ng lahat na ayon pa kay Chun Yusong ay isa talagang literal na demonyo etong ating pangunahing tauhan na ngayon nga ay nakangiting naglalaho na sa kanilang harapan at nagliang kapwa sila ay dinala na sa lokasyon na ika-25 palapag ng tore mga master. Nawika nga nitong si Jinhyuk na tila ba napakalaki ng nasabing lugar sa tuwing siya ay tinatahak ito magmula nung siya ay nagsimulang maglaro ng Tower of Trials. Problemado nga ang ibang manlalaro sapagkat wala man lamang silang naihanda para sa biglaang raid. Habang ang ilan naman ay nagnanais ng simulan ito na makakuha ng maraming puntos at muling makabalik sa kanilang pinanggalingan. Agad naman silang pinakalma ni Maria sapagkat malamang nga raw na ang taong pumindot ng button ay may plano na sa kanyang pagpiling isinagawa at dapat muna nilang konsultahin. Subalit laking gulat nga niya nung masilayan niyang wala na sa kanilang lokasyon etong si Jinhyuk na ayon pa kay Alice ay nagsimula na nga raw gumawa ng aksyon. Kapwa makikita nga natin ito sa ngayon na tila ba hinahanap ang isang bahagi ng pader sa loob ng dambuhalang gusali. Hanggang sa mahanap nga niya ang lihim na switch na mayroong 5 lagusan na magdadala patungo sa Good King's Grave at tanging isang pinto lamang ang dapat niyang piliin sa loob ng 1 minuto. Ngunit buwat sa alam na nga nitong binata ang tungkol sa aniya ay mapanlin lang na pahayag na kapag pumili nga daw siya ng isa sa mga ito ay tiyak na mahuhulog lamang siya sa mga patibong na matatagpuan doon. Kung kahit wala siyang pinili maski isa. Kung saan ay lumipas na ang itinakdang oras at ang lahat ng 5 mga maliliit na pinto ay nagsimula ng bumukas kung saan ay unang ang lumabas ang isang maliit na salamander na isa palang fire spirit na agad ngang humingi ng paumanhin sa binata buwat sa ginagampanan nga lamang daw niya ang kanyang tungkulin bilang isang guardian sa nasabing gusali at plano siyang agarang paslangin. Ngunit kalmante lamang na natanong nitong si Jinhyuk kay Goguma na ano daw ba ang dapat nilang isagawa buwat sa tahasang pagbabanta nitong fire spirit na nasa kanilang harapan. Nakapwa nga rin na bigla nung kanyang masilayan etong alaga ng ating pangunahing tauhan. Makikita na ganda na nga ito sa kanyang pag-atake habang tinakpan naman ni Jinhyuk ang kanyang tenga kasabay ng pagpapakawala nitong si Goguma ng isang napakalakas na sigaw at na-activate ang skill na Fear na agad nagpabahag sa buntot nitong gulat na fire spirit mga master.